Umagang kay ganda po sa lahat. Pastor Abet po ang inyong lingkod, ang inyong devotional leader sa umagang ito. Lunes na naman muli, sama-sama po tayo makinig ng ating devotion sa umagang ito. Nang sa ganon, may baon tayong kalakasan para sa maghapong trabaho. Mensahe mula sa salita ng Diyos. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Umagang kay ganda si Jesus ang kasama. Kasama na si Jesus ang kasama na. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turned to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing ayo, 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 wah. Ayo, 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 wah. Ayo, 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 wah. Ayo, 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 wah. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. 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 Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. This is our God.
Thanksgiving in the midst of suffering, a model of resilience. Mga kapatid, ang buwan ng Nobyembre ay buwan ng pagpapasalamat. Kaya nais ko pong pag-usapan natin at pag-isipan natin ang pagpapasalamat sa Diyos ngayong umaga. Lalo na ang pagpapahalaga sa mga pagkakataon ng pagdurusa na dapat nating pasalamatan. Alam nating lahat ang iba't ibang tao, marami sa atin ang dumaranas ng mga pagsubok at marahil tayo rin ay ganun din. Ang layunin ng mensahe ngayong umaga ay hikayatin tayong magpasalamat sa Diyos kahit sa ating mga mahihirap na panahon at sitwasyon. Alam niyo, madalas ang ating pasasalamat ay nakabatay sa ating mga kalagayan at sa ating mga damdamin tungkol sa mga bagay na nagpapasaya sa atin. Kung maganda ang mga bagay na nangyayari sa atin, tayo ay nagpapasalamat. Ngunit kung masama at hindi maganda, para sa atin ang mga bagay, tayo ay tahimik o mas masahol pa, tayo ay nagrereklamo o nagagalit. At kadalasan, nagtatampo. Hindi to dapat ganito, mga kapatid, ang nais ng Panginoon. Ang kasulatan ay nagtuturo sa atin na tayo dapat maging mapagpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, chapter 5, verse 18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. At sa Pilipos chapter 4, verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay kundi sa bawat sitwasyon sa pamamagitan ng panalangin at pakiusap na may pasasalamat. Ipakita ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng kaalaman ay mag-ingat sa inyong mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, bakit tayo dapat magpasalamat kahit panahon ng maraming pagsubok o paghirap? Una, maaari tayo magpasalamat kung sino ang ating Diyos. Bilang karagdagan sa anumang ginagawa ng Diyos, ang Diyos ay Diyos. Siya ay karapat-dapat sa ating papuri. Ang ating Diyos ay dakila at kahanga-hanga. Yung kanyang katangian at kapangyarihan ay lampas sa anumang nalalaman natin. At kaya't dapat natin siyang purihin kung sino siya. Sabi ng awit 106 verse 1, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya ay mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay magpakilanman. Mga kapatid, kung maganda man ang mga bagay na nangyayari sa atin o hindi, anuman ang ating kalagayan, tandaan natin ang Diyos ay Diyos pa rin at karapat-dapat siyang purihin. Ikalawa, maaari tayong magpasalamat dahil sa ginagawa ng Diyos o ginawa ng Diyos. Kahit sa mga panahon ng pagsubok, maaari nating bilangin ang ating mga biyaya at makita kung ano ang ginawa ng Diyos. Sabi nga ng Santiago 1:17, bawat mabuti at ganap na kaloob ay mula sa itaas, bumaba mula sa Ama. Dapat tayo magpasalamat para sa buhay at hininga mismo, para sa lahat ng mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos, para sa pamilya, at marami pang iba. Anumang bagay na nasa iyo o mayroon ka ay mula sa Diyos. At sa kabila ng anumang nangyayari, maaari tayo magpasalamat sa mga biyayang ibinigay sa atin ng Diyos. Let us count our blessings. No? Ikatlo, maaari tayo magpasalamat dahil sa Diyos, meron tayong pag-asa at kinabukasan. Pinapayagan tayo ng Diyos na dumaan sa mga mahihirap na sitwasyon o panahon. Minsan talagang isang mahirap na panahon sa ating buhay. Ito ay isang katotohanan o realidad sa atin. Pero ano man ang mangyari sa atin sa buhay na ito, tandaan natin meron tayong pag-asa para sa mas mabuti. Ang buhay na ito ay hindi lamang ang lahat. Sa katunayan, tayo ay dapat mamuhay para sa buhay na darating, hindi para sa buhay na ito. Sa unang Pedro chapter 1 verse 6, sinasabi ni Pedro sa kanyang mga mambabasa na ngayon sa loob ng kaunting panahon ikaw ay nalulumbay dahil sa iba't ibang pagsubok. Bago ito, sinabi niya sa mga ito kayo'y nagagalak. Bakit sila nagagalak? Sa kanilang mga pagsubok? Dahil ito sa kung ano ang kanyang binanggit sa mga talatang ito. Meron silang mana na hindi mapaparam, hindi nadudungisan at hindi kumukupas, na iniingatan sa langit, isang kaligtasan na handang ipahayag sa huling panahon. Ang pag-asang ito ay nagbibigay ng tamang pananaw para sa ating lahat bilang mga Kristiyano.
Maari tayong magpasalamat, ikapat, dahil sa kanyang kayang gamitin ng Diyos ang mga pagsubok na ito para tayo ay pagpalain. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ay kayang magdala ng kabutihan mula sa sakit, pagdurusa at luha. Hindi ito nangangahulog ang Diyos ang nagdulot ng mga sakit, kundi na ang Diyos ay higit pa sa anumang pinsalang dumarapo sa atin o sa mga sakit sa atin. Ginagawa ni Apostol Pablo ang puntong ito sa Roma chapter 8, verse 28. At alam natin na sa mga umiibig sa Diyos, ang lahat ng bagay ay nagkakaisa para sa kabutihan sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Kayang kumilos ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa atin upang magdala ng kabutihan sa atin. Pinapahalagahan tayo ng Diyos sa ganitong paraan kahit sa gitna ng ating mga paghihirap. Ikalima, dahil sa binibigyan tayo ng Diyos ng lakas para gawin ito, kaya dapat tayong magpasalamat. Tulad ng sinabi ni Jesus, mahina ang laman at kaya kapag tayo nagdurusa, madali tayong bumigay sa kawalang pag-asa at gustong sumuko. Ngunit tulad ng sinasabi ni Jesus, ang Espiritu ay handa. Ang Espiritu ay makapagpapalakas sa atin upang magpasalamat sa ating mga mahihirap na sitwasyon o panahon. Sabi nga rin ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Sa lahat ng ito mga kapatid, maari tayong magpasalamat ngayon, umaga, bilang mga anak ng Diyos. Tandaan natin, dahil ang Diyos ay kahanga-hanga, dahil ang Diyos, pinagpala tayo sa napakaraming paraan. Dahil sa Diyos, bawat isa sa atin ay may pag-asa at kinabukasan sa anuman ating pagdaanan. Dahil sa Kanya, kayang gamitin ng Diyos ang mga mahihirap na sitwasyon o panahon upang gumawa siya ng mabuti sa ating mga buhay. Dahil binibigyan tayo ng Diyos ng lakas para gawin ito, nawa mga kapatid, palakasin niya tayo sa ating mga buhay sa araw-araw. Manalangin po tayo. O Diyos ng kalakasan, alam po namin sa panahon na maraming pagsubok, sa maraming ups and down ng buhay, ito ay inaalaw mo o Diyos upang kami patuloy na subukin, bigyan kami ng katatagan, ng kalakasan upang harapin ang hamon ng buhay. Salamat Panginoon sa inyong mga pangako. Salamat sa inyong presensya. Salamat sa inyong banal na Espiritu. Alam po namin Panginoon, pagdating ng pagsubok, ay malalagpasan po namin ito sapagkat kayo ang kasama namin. Pagpalain niyo po mga Panginoon ang mga anak mo na dumaranas ng matinding pagsubok sa buhay. Nawa o Diyos, sila din ay malagpasan ang hamon na ito sa kanilang buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ito po ang inyong Pastor Abet, pansamantalang nagpapaalala at nagpapaalam sa inyo hanggang sa susunod na Lunes po. Alalahanin po natin, isang paalala sa bawat isa na habang may buhay, may pag-asa, sapagkat si Jesus ang laging kasama sa bawat minuto ng ating buhay. Magandang umaga po. Paalam po sa ating lahat.